Panalong negosyo, di ba? And we're back! Ayan. Hi, Jill. Hi, Jill. Pinagtitripan namin si Jill ngayon. Hi, Jill. You're so pretty, Jill. Ganda. Mga kaserbisyo, mga kadiskarte. Hindi ikaw, Zach, ang kausap namin. Hindi. Si Jill lang. Zach, hindi ikaw. Si Jill. Zach and Jill po ang aming Zach mga and kasama. Jill. Kasama Yes. namin ni Fred. Okay. Ngayon naman panalong negosyo tayo, Besh. Oo. Sinong may gusto ng tsokolate? Sinong ayaw? Sino bang may ayaw sa tsokolate? Meron din. Meron? Oo, pero mas yung marami may gusto. Yung may mga ubo. Meron akong pamangkin. Pag kumain Ay, oo, ng bawal kasi. nagkakasakit, kasi Oo. basta hindi pwede sa lalamunan niya. Meron kayo maimbento tsokolate na hindi nakakaubo? Gagawa Diba? tayo. Sana, para Okay. makakain yung pamangkin ko. Yes. Okay, mula sa puno, nakagawa si Ben ng masasarap na chocolates na kanila na ring naging business ng family. Hands-on si Ben sa pagtatanim at pag-ani hanggang sa proseso ng pagdadaan ng kanilang mga kakao para maging tsokolate. Paano nga ba ito nagawa ni Ben at kumusta ngayon ang demand para sa mga kakao chocolates? Alamin po natin ng detalye sa kanilang mga produkto at ang panalong diskarte sa negosyo niya. Makakasama natin ngayon live sa studio ang owner ng Ben's Blend PH Craft Chocolates na si Ruben Simon. Ay, wala yata siya. Ruben Simon. Ay, Yes, sorry. yes, Ayan na po. yes. Simon. Kinorek niya Ruben ako. Ruben Simon. Simon. Hi, Ruben. Hi, Ruben. Hi, hello, good morning. Thank you Yes. for inviting. Ayan. Ruben, unang question ko, yan bang pagtatanim ng kakao, kinagisnan mo na o naisip mo lang gusto mo magtanim ng kakao? Kami po talaga yung nag-start. Yung lolo ko po kasi sa Isabela ay magsasaka. Pero mais po at palay. Yung po kasing industriya sa Isabela, sa Ilagan. Tapos, since nagbabakasyon po kami doon, tapos na-realize namin sobrang init at kakaunti na lang yung mga puno, naisipan namin na mag-introduce ng bagong way ng farming. Ang tawag po dito ay agroforestry. So, pag i-introduce ng mga puno, iba't ibang puno, at dadagdagan po na tawag na cash crops. So, kasama po dito yung kakao. Ay, bakit tinawag na cash crop? High value po kasi yung kakao, kasama po ng kape. Mataas po yung demand at mataas po yung presyo ng mga produkto po yun. So, yung mais at saka palay, hindi na masyado, madaling mabagyo. Oo, tapos hindi and na yung kikita. presyo po medyo volatile siya at medyo mababa yung pong bilihan. So, sinimulan mo tong kakao? Yes po. Okay. So, bata ka pa nun? Hindi po, 2017 po kami nagsimula. So medyo fairly recent. 2017. Yes Oh, how long does a cacao tree grow? Normally, based doon sa observation namin sa farm, nagsa-start na pumamunga yung mga kakao ng 2 to 3 years. Pero on the average, 3-4 ganyan. And if naisip mo na, was the plan on making chocolates part of the pagtatanim? Ay, hindi po. Actually, nag-start lang siya kasi agriculture po kasi yung background ko. So, mahilig lang talaga ako magtanim. So, eventually, napagtripan ko magtanim ng kakao. Ang initial na plan po kasi talaga ay ibenta lang yung beans, yung buto ng kakao. Tapos, yun na yun. Kaso, nagkaroon ng pandemic, lockdown. So, naisipan namin, since di tayo pwedeng lumabas, tapos yung in-involve ko yung brother ko, sabi ko, gusto mo bang i-explore yung paggawa ng chocolate? So, doon po kayo nagsimula noong 2020. Eventually, nag-start na yung gumawa ng chocolate by that time. Kasi, Saktong-sakto. Galing, no? COVID 2020. Yes. Pero yung kakao ngayon, in the global market, sobrang mahal. Like, as in, mas mahal, para na siyang ginto levels. Ate May, it's really expensive. Pagka ganoon yung scenario ng commodity na yon, is that better for you as a business or mas mahirap? Sa amin kasi, since may sarili kaming farm, medyo shielded kami doon sa volatility ng market. Pero And kasi, in fact, you can make more money, diba? Kasi Yes. producer Oo, ka. yes, producer and manufacturer. Sa manufacturing side, lalo na yung sa mga nagmamanufacture sa side na yon,
and wala silang farm, doon po nagkakaroon ng challenge kasi ang laki tumataas yung cost nila. At ibabawi nila doon sa mga prices ng end product nila. So kami po, since kami ay kumukuha rin sa mga farmers ng kakao sa Davao and nagsitaasan na yung prices nila, we had to adjust din. Oo. So The fact na kumukuha na sila from other manufacturers, kulang yung kinukulang production. na yung kanilang Yes po. Kasi imagine nung nag-start kami, nasa condo lang po kami sa isang kwarto ng condo ng brother ko sa Taguig. So sobrang liit niya. 2021, lumipat po kami sa Bulacan. Tapos eventually medyo nagsiscale up na po tayo. At yun po, since kinukulang na yung production ng farm, kailangan namin din pong Gaano kalaki ba yung farm? 3 hectares po. 3 hectares. And since puro kakao na yon, wala nang mais, wala nang palay. Meron pa rin po, pero transitioning po unti-unti kasi hindi na yun, kasi kabuhayan din po ng mas lucrative ang kakao eh. Yes po. Yun nga lang medyo matagal siya. Matagal ang harvest. Like ilang months before ka ang isang cycle, gaano katagal? Ang maganda po sa kakao ay wala po siyang season, sa isang taon, based dun sa farm namin, ay kaya namin mag-harvest every quarter. So 4 times. 4 times po yun. A year. So tuloy-tuloy. So kunyari mag-harvest ka, may tumutubo ulit na bunga. So aantayin mo, next quarter may harvest ka ulit. Kung ako gusto ko magtanim ng kakao, mahirap ba siyang palakihin? From planting to first harvest, gaano katagal? Ayun po, 2 to 3 years. Pero on the average na sa 4, lalo na pag hindi po grafted yung tinatanim natin. Mahirap ba siyang palakihin? Based sa experience namin, hindi po ganun eh. Actually, matakaw sa tubig, alam mo na minsan, yes, tag-init, mahirap ang tubig. Actually, long try ko na yung kakao. Turns out yung kakao, kayang mag-adapt doon sa kahit anong weather. Kahit anong weather. So, ganun po. And hindi po kilala yung Ilagan Isabela sa kakao, kilala po siya sa mais. So, pero pwede siyang tumubo kahit saan. Apparently, sa Pilipinas. Yes po, sa Pilipinas. Oo. Wala siyang hinahanap na altitude, wala siyang hinahanap na temperature. So magandang ang idea, magandang negosyo. Pasukin ito. Yung processing ba mahal? Kahit na yung buto lang ng kakao, kahit hindi ka na, punta tayo mamaya sa chocolates, di ba? Ayun po, yun po initial challenge natin sa start nung pagkakakao namin kasi hindi po kilala yung Ilagan Isabela sa kakao. So wala kaming nakukunan ng seedlings doon sa lugar namin. So ang nangyari po, ako na po mismo yung nagpapatubo ng sarili naming seedlings dito sa Taguig. So tapos binabiyahe namin. Papuntang Isabela. Totoo ba? Yes, dito ka nagpapatubo? Sa kondo nga daw siya nagpapatubo, tapos pag malaking-laki na, dadalhin mo na. Mas maganda ba siyang greenhouse or hindi kailangan? Hindi siya maselan? Hindi naman po. So imagine parang may portion lang po dun sa parang parking lot dun sa condo. Doon po ako nag-start gumawa ng mini nursery ng seedlings namin. Okay, so nagtagumpay ka na sa kakao. Paano kayo nag-evolve into making chocolates and now you also have tea? So yun po. So yung journey namin nung 2020, in-involve ko yung brother ko kasi since pandemic. Kasi he's into anong Hindi po, engineer po yung kuya ko. Ikaw ay isang agribusiness at agriculture po yung background ko. So yung brother ko engineer, pero mahilig po siyang craft ng mga kung ano-anong pagkain and everything. So sabi ko, kung gusto niya ba i-explore yung paggawa ng chocolates. And since pandemic, di makalabas. YouTube ba to? YouTube University. YouTube University pa rin. Yun po. So YouTube, tapos pagbabasa-basa ng mga relevant information, then nag-invest po kami sa equipment. Ang pinaka-unang equipment po naman yung tinatawag na melanger. Yun po yung grinder na ginagamit sa chocolate. Imagine, kailangan heavy duty po yun kasi 3 days po siya tuloy-tuloy na umiikot. So from yung mga buto, nibs po yung tawag, 3 days siyang gigilingin para maging liquid yung itsura niya. Yes. Tapos yun po, 2020 nung mga first prototype po namin na products, since pandemic po yun, ang ginawa po namin ay dinonate namin doon sa mga friends ko na doctors sa Taguig at Makati.
Pati taste test ito. Taste test na rin po, product testing, market research na rin po. So, kumuha ng feedback, ano yung mga like, kung gusto ba nila yung product, ano yung mga additional na features na nakikita nila at kung magkano sila willing to pay doon sa product na yun. So, kumbaga, nag-donate na rin kami sa market research. Parang malaking investment. Meron daw dito mga willing mag-taste test. Ayun o, Pero may dala tayong product. Sir Ruben, tingin ka dun sa likod. Ayun o. Pwede. It looks like yun sa packaging, it looks like something that's ready for export. Ikaw ba ay nagpapadala na sa ibang bansa? Ano po, may mga nag-i-inquire at nakapagpapadala na rin po tayo. Ang pinakamalayo po yata natin ay Australia. Pero hindi pa po siya yung talagang actual na nag-export. Ito lang po ay may paisa-isa na mo-order at pinapadalan po natin. Kaya na ba ng supply mo? Sa tingin ko, kung magkakaroon naman po ng demand, yes, kaya naman po siyang habulin. Pero ang layo kasi Isabela yung farm. Pero yung production ng chocolates mo dito na sa Manila. Sa Bulacan po. Sa Bulacan na. Yes, medyo papasok na ng Maynila, yes, no. Yes. Magkakaroon ka na sa city kasi nag-start ka 2020. Pero yung chocolates kailan nag-start? 2020 po. 2020 rin. Yes. Oo, pa 5 years na. Kumusta naman ang kitaan ng Ben's Blend? Medyo, so far okay naman po kasi naka 5 years na kami. Oo nga naman. Ayun, pero yun po. Sabi kasi ni Reese, depende daw sa numero eh. Yun po, lalo na sa mga nagbabalak din magnegosyo. Basic po talaga is kailangan natin ma-monitor yung finances natin. You can't manage what you can't measure, ganun po. And kailangan po every now and then na ma-monitor natin, lalo na pag may mga adjustments sa mga raw materials natin. So last year, since yun nga po, itong nagsitaasan yung presyo ng kakao, kailangan natin mag-adjust eventually ng prices. Pero since ikaw ang gumagawa ng sarili mong tsokolate, so ang kakao naggagaling dun sa farm nyo. Yes po. Hindi, pag tumaas ang cost ng kakao, tataas din ang cost ng production mo? Ano po kasi kumukuha rin po kami sa mga farmers sa Davao. So pangdagdag ng supply, pangbalanse. Pero hindi po ganoon kalaki talaga yung impact sa amin kasi portion lang po naman yung nakukuha natin. Pero, kasi kung ako gagawa, wala akong farm katulad mo, mas magiging cost, hindi cost efficient for me. 'Di ba? So ang advisable, may sarili kang cacao farm. Opo. May variants ba yan? May variety ba ang yung cacao? Meron lang pong kasi nakikita ko iba-ibang kulay eh. May yellow, may green, may meron lang pong 3 basic variety ng cacao. So, meron pong Forastero, Trinitario, tsaka Criollo. Oo. So, ano yung dark? Ano ba yan? Lahat po yun. Nagiging dark chocolate o paano? Ayun. Yung dark chocolate, milk chocolate, nasa processing side na po yun. Tapos, yung cacao naman, whatever variety, lahat po yun ay nagagamit sa pagchochokolate. So, pero, ang ginagawa namin sa farm ay, kumbaga, hindi na kami nagdi-discriminate kung anong variety yan. Basta cacao yan. Tinatanim na po namin siya. So, madalas po kasi akong nagba-backpacking before and yung nag-ilibot sa Pilipinas. So, madalas ang inuuwi kong souvenir ay cacao. Tapos yun po yung ginagawa kong seedling. Yes po. So, ang pinakamalayong lugar na nakakuha ako ng cacao at sinidling namin ay sa Calayan Island pa po, sa pagitan ng Cagayan at Batanes. So, mga isla doon. So, na-surprise ako na may cacao pala doon. Tapos, kumuha po ako ng souvenir at yun po, ginawa ko siyang seedlings. Parang ganun po. Puro import. May imported na seedlings ba or dito na sa Pilipinas galing lahat? Pilipinas lahat po galing. Actually, yun po yung hindi masyado nare-realize ng mga Pinoy yung Pilipinas po kasi ay isa sa mga swerteng bansa na kayang magpatubo ng kakao. Pero lang pong tinatawag na cacao belt yun po. Tapos ang ma-observe nyo po yung mga products na chocolates na normally na kinukonsume ng mga Pilipino ay galing sa mga bansa na hindi naman nagpapatubo ng sarili nilang kakao. Nakakainis. So, syempre, mas mahal. Yes. Kasi hindi naman nila kaya. Nag-i-import lang din sila. Pero nandito na sa atin yung supply eh. Yes. And medyo predatory po yung usually arrangement. Kasi pag raw materials lang yung in-export mo, pagbalik sa'yo dito, times 3, times 5 na yung finished product.
At yun yung po isa sa mga advocacy po kasi talaga natin ay makilala yung Pilipinas na hindi lang nag-export ng raw materials. Gusto natin makilala yung Pilipinas na nag-export ng chocolate na brands. Marami naman pong mga Filipino chocolate brands na competitive abroad. Actually, gumaganda na nga di ba? Pati yung packaging, kala mo imported din. Tulad dito, tingnan mo, ang ganda. Din, ang ganda ng design. Yeah. So, meron din cacao tea. Yes po. Di pa ako nakatikim yan. Bigyan kita. Matatry nyo na po. Ikaw magbibigay sa akin ng cacao tea. Oo. Alam ko lang yung normal na tea Oo. So, lasang ano ba yan? Chocolate? Yes po. Yun po yung kinagandahan ng kakao, Very versatile po siya as a product. So, kumbaga, ang raw material natin ay yung cacao beans. So, pag ni-roast mo yung cacao beans, pwede mo nang paghiwalayin yung tinatawag na nibs, yung laman ng buto, at yung husk, which is yung parang pinaka-skin niya. So, yung nibs, yung ginagrind natin para maging chocolate, yung husk, instead na itapon natin, ay yun po yung ginagawa ating cacao tea. Na-excite ako. Gusto ko siya. At hindi lang yun, maraming parang beautiful gusto kong maging best friend si Ruben. Beautiful medicinal benefits ang cacao, actually. Not just for weight loss, but also for a lot of other things. So, magandang negosyo ito, Ate May. So, may papasukin natin ang negosyo ng lahat ng mga guests natin, ako siguro, ang yaman na natin. Kung kakayanin pa ng katabang lupa natin. Pero para sa mga tao na, nung pumasok ka dito, magkano yung initial capital? Oo nga, kasi tsokolate ko. Yes po, ang malaking pwede bang small scale lang muna? Like, maliit lang? Yun nga po, nag-start kami sa condo lang po So, ang malaking initial investment is yun dun sa mga equipment. Yung grinder, oven, and yung mga pang DIY na cracker. Siguro magbenta muna tayo kay Meron na tayong supplier ng mga equipment, Ate May, yung nagko-customize. Diba? Yung guest natin ngayon, pag kinulang si Ruben, magtanim muna kayo, tapos bentahan natin si Ruben ng kakao. Kasi kinakapos siya sa dami ng orders niya. Ilan ba yung hektarya mo? Oo. Mamaya ko. Diba? Pwede yun, Ruben, they can get in touch with you kung merong pwedeng mag-supply. Meron din sigurong may mga reseller packages ka din ba? Or pwede ba nilang i-resell yung products mo? Yes po, may reseller package po tayo. Kailangan lang po ng minimum na 100 pieces na chocolate bars. Pwede po mga tayo magkano magbigay yun? ng Initial? 100 pieces of? 100 pieces of chocolate bars. That's around 10K. 10K. Maliit lang. Pwede na yan. Starting business in 2025. Tutubo ka na ng Magkano yung SRP niyan? Yung chocolate bars po natin, 65 at 75% dark chocolate. Ito po yung 65 tsaka 85. So, yung 65 and 75% dark chocolate ay, ang SRP niya is 189 pesos. Yung 85% dark chocolate ay 199. And yung cacao tea natin ay 219. So may ibang variety pa po tayo. Nandito yung isa. Meron bang pampapayat na tsokolate? Kasi ang connotation pag yung dark chocolate po. Pampapayat. Meron akong binibili na malapit sa Mayon, yung production nila, yung plantation, nakalimutan ko na yung name ng company. Yung plantation nila, pili tsaka dark chocolate. Pero mahal. Yung isang packaging niya, 250 na yata yun. So, kung magpapadala ako sa'yo sa Amerika, 4 nun, 1,000 na agad, friend. Oo, mahal. Pero, so, you meant for this to be competitive talaga. Yes po. Sa ngayon, meron na po tayong consignment agreements sa mga, nasa Robinsons po kami, Robinsons Department Store, some malls sa Quezon City at UP Town. So, since naka-display yung ating products, kailangan competitive yung pricing natin kasi hindi lang naman tayo yung chocolates na naka-display po doon. So, yun. So, where can they get in touch with you? Anong social media accounts? Yes po, Facebook, Ben's Blend PH, Instagram, may TikTok rin po kami at YouTube. Tapos, emails and sa website namin. Alright, thank you so much. That's partner, go ahead. That's the owner of Ben's Blend PH Craft Chocolates. Mike. Okay. Yan po ang owner ng Ben's Blend PH Craft Chocolates, si Ruben Simon. Thank you, Ruben. Thank you very much. Mag-chocolate. Magbabalik po ang Panalong Diskarte.